Anthony's POV. Gagong Jeremy to. Kanina pa namin tinatawagan pero out of reach ang cellphone. Walang kwenta talaga. Nakakaya namang tawagan si boss para ipaalam. Nagising na si Ma'am Sandra. Ma'am, wala po bang masakit sa inyo? Tanong ni Hill habang inaalalay ang umupo si Ma'am Sandra. Ngumiti naman ito at umiling. She is really a beauty kaya siguro siya ang napili ni boss. Napakabait at lambing pa. Ibang klase talaga. Medyo pumayat lang siya ng kaunti dahil ilang araw na din siyang walang malay. But we're glad she's awake. Ayos na ako. Medyo nauuhaw lang. Malumanin niyang sabi kaya kinuha ko yung mineral water sa side table tsaka isinalin sa baso. Namumutla pa siya. Eto, sabi ko tsaka binigay sa kanya na ikinangiti niya. Salamat. Ilang araw akong tulog. Tanong niya. 2 weeks na ma'am. Sagot naman ni Brian. Mukha namang nagulat siya sa naging sagot namin. Hala, ang tagal. Bulong niya. Bago pa man kami makasagot, may pumasok na mga doktor. May isang doktor na maganda ang lumapit sa amin. Hi, you're awake. Nakangiting usal nito habang chine-check si Ma'am Sandra. Are you okay? Wala ka bang nararamdamang iba? Tanong niya na ikinailing ni Ma'am. I'm fine. Bukod sa feeling ko, binugbog ang buong katawan ko. Sagot niya na ikinatango na matandang doktor. Nakikita namin siya madalas dito na chine-check si Ma'am at minsan kakwentuhan siya ni boss. 2 weeks ka kasing walang malay kaya ganun. Don't worry, may mga vitamins and supplements kang iinumin and therapy sessions para madaling maibalik ang lakas mo. But all in all, stable ng kalagayan mo. Huwag ka lang magalaw-galaw muna sa ngayon kasi hindi pa ganun kaayos ang sugat mo. Paliwanag pa nito. Nanatili lang kaming nakikinig. I understand, ani ni Ma'am. Na matapos namin itong check si Ma'am, bumalik siya sa amin. I don't see my cousin here. Alam na ba niya? Tanong niya. Cousin? Nagtinginan pa kami ni Brian. Cousin? Si Ma'am ang nagtanong na makitanong naguguluhan kami. Tumango naman to at gumiti. Yeah, ani niya bago inilahad ang kamay. Hi, I'm Allie Henderson. I am your husband's cousin. Nice to finally meet you, Sandra. Ani to na ikinagulat namin. Wow! So pinsan pala siya ni boss kaya may pagkakahawig sila. Parehong maganda ang lahi. Halata namang naiilang na kinuha ni Ma'am ang kamay nito at gumiti. Nice to meet you too, sagot nito. Welcome to the family. By the way, hindi ko sana gustong sabihin but I want to kwento how my cousin act nung panahong tulog ka. You should have seen his face. Kung gaano siya nag-alala sa'yo. That's the 3rd time I saw him afraid of losing someone he loves. Kwento nito. Mukhang madaldal to. 3rd time and someone he loves? Nagkakamali ka yata. Pagtanggi ni Ma'am. Nakita pa namin ang pag-iwas niya ng tingin at paglalaro niya sa mga daliri niya. I will not force you to believe me but what I see. Anyway, kailangan ko na palang umalis. Iniintay ako ng ibang mga pasyente ko. If you need anything, just call me, okay? And I am serious. You are important to my cousin. Ani niya bago umalis. Naiwan kaming tatlo na tahimik bago bumaling si Ma'am sa amin. Si Eros, nasan siya? Ayos lang ba siya? Bawi niyang tanong. Napangiti na lamang ako. Pareho lamang sila ni boss. Bakit naman kasi kung kailan nagising si Ma'am doon naman wala siya? Nakikita pa naman namin kung gaano siya nag-aalala sa asawa niya. He may be rude to her but we know deep inside he loves her. Ayos lang po si boss, Ma'am. Tinawagan na po namin siya na nagising na kayo, ani Brian. Kailan pa niya natawagan at bakit di ko napansin? Masyado naman yata akong abala sa pakikinig sa usapan ng doktora at ni Ma'am kanina na hindi ko napansin nakatawag na siya. Pambihira. Ah! Tanging sagot niya pero may lungkot sa tono niya. May inasikaso lamang po siya. Pero tama po yung sinabi ng doktor. Sa ilang linggo niyo po dito sa ospital, hindi kayo iniwan ni boss. Siya po ang nag-alaga sa inyo. Belto ko na kinalaki ng mga mata niya. Lihim pa akong napangiti na makita ang pamumula ng mukha niya. She deserves to know that. Inaalagaan niya ako. Bulong niya na narinig namin. Yes, ma'am. Ilang araw na po yung walang tulog dahil binabantayan niya po kayo. Gusto niya po kasi siyang unang makita ninyo pagising niyo pero hindi po nangyari. Ani Brian na ikinatahimik niya. Imposible. Bulong niya pa na ikinailing namin. You can check the CCTV if you don't believe us. Nangiting usal ni Brian na kinatahimik niya. Nagkibit na lang kami ng balikat ni Brian at tumahimik na lang din. Ewan ko ba sa mag-asawang to kung ano bang problema nila? Halata namang mahal nilang isa't isa. Kaya bakit kailangan pa nilang pahirapan ng isa't isa? Isa pa tong si Bossing. Kunwari pang galit pero hindi naman niya kayang tiisin ng asawa. Nako!
Nahiga na ako dito sa sofa at saka nindahan ng flat screen TV. Naka-private room kasi si Ma'am Sandra. Di na ako nagtaka dahil kanina lang naman tong ospital. Grabing yaman. Si Brian naman abala sa pag-cellphone sa tabi ko habang nakikinood din si Ma'am sa TV. Brian, buksan mo. Utos ko sa katabi ko na may kumatok sa pinto. Baka mga nurse lang. Gago, ba't di ikaw nakaisip? Sagot niya, kaya dahil ako naman ang gwapo sa aming dalawa, ako na nagbukas. Yung nerd na madaldal palat saka tumasungit na babae, mga kaibigan ni Ma'am. Yes? Pangaasar ko. Nakita ko naman ang pagkunot ng noo ni Sungit. Sa pagkakaalam ko, Steph ang pangalan niya at Claire naman tong nakasalamin. Baka gusto mo kaming papasukin. Nandito kami para dumalaw kay Sandra. Masungit niyang sabit saka umirap na ikinatawa ko. Ilang araw ko rin siyang nakikita dahil sa siya madalas dumalaw kay Ma'am. She is pretty pero masungit. Ngayon ko lang na-encounter dahil di ko naman siya maasar pag nandyan si boss. Steph, huwag kang magsungit. Huy kuya, pwedeng umalis ka sa pinto? Dadaan po kami. Sabi nung nerd na madaldal. Bawal mga pangit dito, kaya di ka pwede dito. Sabi ko habang nakaturo dun sa masungit na Steph daw ang pangalan. Inaasar ko lang siya. Maganda siya. Magandang maganda kaso masungit. Takte. Bakit nandyan ka? Huwag ka dyan. Di ka rin naman gwapo. Seryoso niyang sabi at saka ako inirapan. Hoy, I'm handsome. Seryoso ring sabi ko. Tinaasan naman niya ako ng kilay. Oh, san banda? Nangaasar pang tanong nito. Ayos. Mukhang nakahanap ako ng katapat sa magandang masungit na to. Dito. Anito saka tinuro ang mukha ko at ngumiti sa kanya na ikinangawi niya. Whatever, aniya. Anthony, who's that? Boses ni Ma'am Sandra. Halata namang nagulat ang dalawa at nagtinginan bago excited na bumaling sa akin. Is that Sandra? Tanong ni Claire na ikinatango ko. Yeah, sagot ko. Gising na siya? Nakangiti ang usal ni Steph. Mas maganda naman siya pag nakangiti eh. Pero dahil trip ko siya, trip na asa rin, ngumisi lang ako. You guess. Pangaasar ko na kinasimangot niya. Tabi nga. Ines na usal niya at saka ako tinula kaya ayun, nakapasok sila. Amazona din pala. Nice. Sandra, you're awake. Sabay nilang sabi ng Claire. Ingay, tang ina. Nakasimangot akong bumalik sa pwesto ko. Oh, anong itsura yan? Tanong ni Brian. Gwapo, sagot ko. Gago. Taob ka pala dun sa babaeng yun eh. Sa kanya itinulupa yung Steph. Sira ulo, sagot ko lang. Umiling-iling naman ang gago. Bumaling pa ako sa direksyon ni Steph na masayang nakikipagkwentuhan sa kaibigan niya. Nang magtagpo pa ang tingin namin, inirapan ako na ikinangiti ko. Bakit ko ba kasi siya inasar? Wrong move. Pero nasa na ba si Bossing at Jeremy, pambihira? Gising na si Ma'am. Sandra's POV. Ayos ka na ba? Wala na bang masakit sa'yo? Talong ni Steph. Hala Steph, ba't di nasagot? Napipi? Kumalma ka nga Claire. Nagsalita nga siya kanina eh. Ani naman ni Steph. Sandra, bago ba matapos ni Claire ang sasabihin, mahina ko na siyang pinitik. Ang OA din minsan ng kaibigan kong to. Paano kaya ako makakasagot? Ang dami niyong tanong. Isa-isa lang pwede ba? Paliwanag ko kaya nag-peace sign lang sila. Ayos na naman ako eh. Medyo kumikirot lang ang likod ko dahil sa tagal ng pagkakahiga. Tinignan ko naman silang dalawa at ang mga tangiks nakasibi na. Teary eyes ng pareho na kinatawa ko. Akala namin mawawala ka na. Suminghot-singhot pang sabi ni Claire saka yumakap sa akin. Pinag-alala mo kami, Steph. Saka yumakap din kay group hug kami ngayon. Sorry, pinag-alala ko kayo pero ayos na ako ngayon. Salamat sa pag-aalala ha. Nakangiti kong sabi. Nagkwentuhan lang kami at nagtatawanan. Nalaman ko rin na malapit nang ma-discharge ng ospital si Nat dahil nabaril din daw siya. But unlike me, sa braso lang. Sinabi nila sa akin na excuse ako sa lahat ng lessons namin at huwag alalahanin yon. Kinuwento din nila kung paano nag-alala si Eros sa akin at kung paano sila nagkasagutan ni Vince. Di na rin sumama si Vince kasi ayaw daw niya ng gulo kaya pinapakamusta na lang niya ako sa kanila. Di ko lubos maisip na mag-aalala si Eros sa akin. Akala ko wala lang ako sa kanya. Nang marinig ko yung pinsan niya sa mga tauhan niya at sa mga kaibigan ko, nabubuhay ang kaunting pag-asa sa dibdib ko. He cares for me pero hindi ko alam kung mahal ba niya ako. Unti-unti kong nare-realize na maaaring mali ang mga alaala, ang mga memoryang naiwan sa akin na ginawa niya sa mga magulang ko, kung bakit ganun. Yon ang dapat kong malaman. Nang malapit ng maggabi, nagpaalma silang umuwi dahil may pasok pa sila bukas.
Anthony, pakihatid naman sila sa labas. Utos ko kay Anthony na busy sa panonood ng TV. Kanina ko pa siya nakitang pasulyap-sulyap sa amin. Okay, Steph lang. Umayos naman siya ng tayo. Bakit yan pa? Pwede naman yung isa. Bulong ni Steph na narinig namin. Hoy, bibwit. Bubulong ka na nga lang, rinig ko pa. Bawi ni Anthony. Hindi ako bumubulong, nagpaparinig ako, tanga. Sabi ni Steph saka umirap. Nagpalitan naman ang tingin ko sa dalawa. Close ba sila? Oo, I smell something ha? And don't call me bibwit. Usal pa ni Steph. Whatever, bibwit. Tara na't ihatid ko na kayo. Saan ba bahay nyo? Tanong ni Anthony. Magta-taxi na lang kami. Pagmamatigas ni Steph. No, delikado. Ihahatid ko na kayo. Pagmamatigas din ni Anthony. Si Steph na lang. Out of way kasi ako eh. Magkaiba kami ng route. Sabad ni Claire. Teka, kawawa naman si Claire kung walang partner. Brian, pakisama na rin si Claire ha. Magkaiba kasi ang daraanan nila kaya make sure na safe sila. Sabi ko na agad niyang ikinatango. Yes ma'am. Ani Brian bago tumitig kay Claire na agad namang umiwas ng tingin. No, I can manage. Kontra ni Claire. Are you scared of me? Seryosong usal ni Brian na kinagulat nito pero agad ding nakabawi at umiling. Fine, let's go. Seryosong usal nito at nagpaalam sa akin. Balik kami bukas ha, pagaling ka na agad. Ani lang dalawa at saka nag-goodbye kiss. Mag-isa na lamang ako sa kwarto ngayon. Naiihi ako kaya tumayo muna ako at sinama ang dextrose ko. Napanguwi ako dahil ang sakit ng likuran ko at panlalambot ng mga paa ko. 2 linggo ba naman akong tulog? Nakarating naman ako sa CR after 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years. Pagkatapos ko sa CR, lumabas na ako. Baby, nasabi ko sa gulat nang marinig kong boses ni Eros na ako po sa hospital bed at seryoso nakatingin sa akin. Nabato ako sa kinatatayuan ko nang magtagpo ang kulay abo niyang mga mata sa mga mata ko. Bago pa ako makapagsalita ay mabilis siyang tumayo at niyakap ako na mahigpit na kinakabog ng dibdib ko. Napakahigpit ng yakap niya na parang ayaw niya ako mawala sa kanya. Eros? Bulong ko. Are you alright? Wala na bang masakit sa'yo? Tanong niya ay na serious tone ni walang kare-reaksyon ng mukha. Ayos na ako. Usal ko. Why did you do that? Cold niyang tanong nang kumalas siya sa yakap. Yung pagsama ko ba kay Vince? Sorry, sasabihin ko naman sana sa'yo kaso... He cut my words. Why did you risk your life just to save me? Inawakan niya magkabilang pisngi ko at tumitig sa akin. Ha? Ginawa ko yun just to save him. Hindi ko gustong mapahamak siya. I can risk my life just for him. Di ko alam kung bakit parang may sariling buhay ang katawan ko na lumapit sa kanya na makita kong babaril siya. But I don't regret what I did. Don't you dare do that again, young lady. Seryoso niyang sabi habang diretsong tingin sa mata ko. Kung di ko ginawa yun, ikaw ang mababaril. Bago ko pa man maituloy ang sasabihin, malambot na bagay nang lumapat sa labi ko. Parang lalabas sa dibdib ko ang puso ko sa sobrang kaba. Idagdag pa ang mga nagliliparang paru-paro sa tiyan ko. Pinagdikit niya ang mga noo namin na maghiwalay ang mga labi namin. You don't need to protect me. It is my responsibility to make you safe. I thought I would lose you. Bulong niya. Di ko alam ang ire-react ko basta yung puso ko nagre-react ngayon. Wag sana niyang marinig. Sabi ko naman sa'yo, I will not leave you. I'm okay. Sabi ko. Tinitigan naman niya ako. Why are you stuttering? Kunot ang noong tanong niya kaya napaiwas ako ng tingin. Hindi naman ha. Pagtanggi ko na mahina niyang kinatawa bago ako niyakap. I miss you. Sabi niya at mabilis akong kumalas ng yakap na mag-umpisang kumabog na naman ang dibdib ko. Baka marinig niya. Nagugutom na ako. Out of nowhere na sagot ko. He glared at me. I said I miss you. Oh, kailangan ba may sagot ako? Inosenteng tanong ko. Namimiss ko rin naman siya. Let's go. Let's just eat. Irita niyang sabi kaya't napangiti ako. Inalalay niya ako maupo sa kama habang siya dumiretso sa may mga pagkain. Eros, pagtawag ko sa kanya. Nasa side table na kasi siya at nagtatanap ng mansanas. Balas na balas ng itsura niya na mahina akong kinatawa. He is cute. What? I miss you too. Nakangiti kong sabi. Halata namang nagulat siya pero nakabawi din naman at gumiti sa akin. Binitawan niya ang ginagawa niya at lumapit sa akin. Bago ko pa matuloy ang sasabihin ko, hinawakan na nito ang pisngi ko at maingat akong hinalikan. He is kissing me now. Gago, ingay mo. Huwag kayo maingay. Napabitaw kami nang marinig namin sina Jeremy na ay nakasilip na sa pinto.
Napayuko na lang ako at namula sa kahiyan. Nakita yata nila. I'll give you 1 minute to run and save your life, 3 idiots. Maotoridad na sabi ni Eros kaya't nagsitakbuhan ng tatlo. Namumulan naman akong tumingin sa kanya. Mrs. Henderson? Ano? Sagot ko. I'm addicted to your lips now. Don't mind them. Ani at tinitigan ko naman siya ng mabuti. Why? Bakit ganito ka na naman? Dahil ba sa ginawa ko kaya mabait ka ulit sa akin? Mahinang usal ko na kinatitig niya sa akin. I was scared. Natakot ako na mawala ka. I can't lose you, baby. I can't. That's why I'm doing this. I want to treat you right, hindi dahil may utang na loob ako sa'yo, kundi dahil yon ang deserve mo. You deserve the best, kaya hindi dapat kitang saktan. I was wrong. I'm sorry, baby. Mo akong bumawi, I will make it up to you. Mahabang litanya niya at nagsimulang mamuo sa mga mata ko dahil sa naririnig ko. Why will you do that? Tanong ko. Inawakan naman nito ang mga kamay ko at tumitig sa akin. I can't deny it anymore. I love you. I fell for you for the second time. That's explained why I was so scared na mawala ka. Mahal kita. Nagsimulang tumulo mga luha sa mata ko. Sa aking narinig. Nagsimulang mamuo ang luha sa mata ko. Second time? Tanong ko pero hindi niya yon sinagot. Basta minahal kita at akin ka pa rin. And I want you to love me too. Ani yan ay kinangiti ko. Finally. Sandra's POV. Di ko alam paano ako gagalaw nang di nagigising ang katabi ko. Nakayakap sa akin si Eros. Di ako makatayo at makagalaw. Paano pati siya nakasiksik sa hospital bed ko? Umungol pa siya at saka palalong yumakap sa akin. Nangiti ako bago maingat at tumagilid para mapagmasdan ang mukha niya. Di ko lubos maisip na mahal ako ng taong to. Hindi ko alam kung paano at kailan ko sasabihan na mahal ko rin siya. Pero sa ngayon gusto ko munang enjoy ng mga moments na masaya kami. Ang gwapo niya pagtulog. Yung perpektong hugis at makinis niyang mukha. Ang matangos niyang ilong. Ang mapula at manipis niyang labi. Na ang sarap halikan. Halikan? Wait. Nagiging mahalay na ako. Ang gwapo niya. No. Hindi sapat ang salitang gwapo para ma-describe ko siya. He's more than perfect. Satisfied now? Sabi niya at biglang namulat kaya napaiwas ako ng tingin. You keep on staring at my face. Why? Mapanuyani ang sabi habang masiligpitan ng pagkakayakap sa akin. Namula naman ako at napanunok dahil doon. Pero syempre hindi ako papatalo. You keep on kissing me too. Why? Mapang-asar kong sabi nang di makatingin ng diretsa sa kanya. Ako tong nang-aasar pero kung di makatingin ng maayos. Nice. Your lips is my addiction. That